paghihingi ng hustisya, accountability sa skandalong ito, mukha pong napakalayo pa rin. Kaya nga marami ang nagtatanong with all due respect po sa lahat ng ating mga kaibigan din nandidiyan na at nasadlak dito at kakilala. Bakit ang dali ninyong napakulong si Bong Revilla? Obserbahan po ninyo, ang dali. Anong issue ito? Meron daw isang flood control ghost project diyan sa Bulacan. Isa. Alright. Na-involve siya. Yun. Ang bilis. Bakit, again, mawalang ganang lang, yung mga nandidiyan at nakaupo, para bagang ang tagal. Ulat pa si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa ulat na binago na ang naunang rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ni Chairman Senator Ping Lacson laban sa mga opisyal ng pamahalaan na sangkot umano sa flood control scandal. Imbes kasi na direktang sampahan ng kasong kriminal ang mga sangkot, inirerekomenda na lang muna ng komite ang pagsasailalim sa kanila sa preliminary investigation. Ito'y upang masuri ang mga ebidensya at matukoy kung talaga bang may pananagutan ang mga ito. Pero kung si Ombudsman Remulla ang tatanungin sa binagong rekomendasyon ng komite. Just politics. Ano na yan What is acceptable to all or to most. Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan yan sa loob. Kapatid, kayo ba'y may pakialam pa sa mga nangyayari sa bayan? O kayo po, o tayo po'y abala na lamang po kung paano maitatawid ang ating pangangailangan today. Kasi po mga isyong pambayan, same pa din. Ano ho ba ang mga tampok na balita ngayon? Ano ba ang hawak mo diyang balita, Popoy? Dahil tayo handang-handa na po sa ating 6:30 AM na balitaan. Ano ba ang pinaka napupusuan mong... Ang pinaka napupusuan ko, Manong Ted, ay gusto ko munang batiin ang mga Filipinos na mga nandyan sa Denmark, mga nasa Finland, sa mga kapitbansa natin dito sa Singapore, halimbawa. Oo, at ito ring mga nasa Hong Kong, Japan, nasa Taiwan, kasi lumalabas sa mga kapatid natin na sila ay nandoon sa pamumuno na maganda-ganda at ayon dito sa sa korupsyon Ayan sa CPI. Transparency International Transparency. Popoy. Ito po ay isang Berlin-based na organization. Ito po isa pong grupo na pribado at sila po ay nag-aaral sa level antas ng korupsyon sa bawat bansa sa buong mundo. Alright, so sila po'y gumagawa ng kanila pong Corruption Perceptions Index. At naglabas sila ng kanilang pinakahuling resulta, 2025 po ito, na Corruption Perceptions Index. Mga kapatid, muli po ang aming paghingi po ng paumanhin doon po sa mga nababagot na po sa isyong ito kasi nga kapag ho natin pinalalampas lang ang ganito pong mga paksa at usapin, para bagang yun nga, wala na ho tayong pakialam sa nangyayari po sa bayan. Kaya kanina ang aking katanungan sa inyo, kayo ho ba'y may pakialam pa sa mga nangyayari sa bayan? O kayo po'y na lang. pagal na at halos wala na ho kayong pakialam, kaya ho tayo nagkakaganto rin po sa walang pakialam sa marami po sa atin. Ano bang sinasabi sa pag-aaral na ito, Popoy? Ang sinasabi po dito sa pag-aaral na ito ay tumaas. Tumaas na naman ang bilang ng Pilipinas. Nga lang, pagka tumataas ang bilang dyan, ibig sabihin lumalala yung korupsyon. Tayo po ay nasa number 32. Ibig sabihin dyan, Popoy, bumagsak ka. Bumagsak. Alright, so yung, kasi dito po, ang scorean dito, yung 100 perfect. Yan. Ayan, kumbaga, habang bumababa ka, bumabagsak. Bumabagsak. Doon sa antas po ng pagsugpo sa korupsyon. Alright. Yeah. So, bumaba tayo ng ilang level. Okay, ngayon po mga kapatid, halos ang ka-level na po natin ngayon ay Niger, Turkey, Belarus, Togo. Okay, at naunahan pa nga po tayo ng El Salvador. Pero malapit lang sa atin ang Thailand, Mano. Naunahan na po tayo ng Angola. Maging ng, mga kapatid, ng Laos. Lao ang sabi nila. I mean,
Laos na. Anyway, sige po. So, ayaw ho namin ubusin pong ating Mas mataas oras pa sa na atin ito. ng Colombia. Ha? Colombia. Oh, bottom line, ang sinasabi nga po dito, mga kapatid, ano po, sa pag-aaral na ito, ang sabi nga ng Malacanang, ano pang aasahan natin dito po sa pinakamalaking skandalong ito. Pero ano ho ba ang effect nito sa buhay natin mga Pilipino? Hindi mo na kinakailangan maging isang executive secretary o isang ekonomista para sabihin na may effect ito sa tiwala ng ating mga mamumuhunan. Di po ba? Kaya nga, ang challenge ngayon ay na naman sa gobyerno, patunayan na gumagawa sila ng kaparaanan para po, kahit pa paano, yung antas ng tiwala sa bayan, sa usapin po ng pagsugpo sa korupsyon, ay mapaganda po natin. At yan ang bottom line po dito eh. And speaking of this study, mga kapatid, ngayon po, meron mga development dito po sa kaso halimbawa ni Zaldico. Anong sinasabi? Meron ng panibago daw pong hukuman na nagdeklara sa kanya bilang fugitive. Ay, oo naman. Ay, ngayon lang ba yan? Matagal na. Makakadagdag ba yan sa pressure, Okay. Manong Ted? No. Ang tanong dito, kailangan ninyo mapapauwi yan. Alright. Maliban po naman diyan, mga kapatid, ito hong usapin ng flood control scandal. Sa ngayon, meron po mga development din gaya ng sinasabi nitong si Bryce at saka nung JP Mendoza na may mga ebidensyang inihaharap daw po ang prosecution na mukhang hindi katanggap-tanggap kasi nag-apply sila sa Witness Protection Program at sila po'y gumawa ng salaysay pero hindi tinanggap sila bilang mga testigo ng Estado at doon sa kanilang salaysay na ito, kanila pong isinalarawan yung modus po ng korupsyon sa flood control scandal. Siste, ginamit ito ng prosecution laban sa kanila. Ngayon, klaro naman daw po sinasabi na yan po dahil hindi mo sila tinanggap, hindi mo pwedeng gamitin yan. So ang tanong ngayon dito, anong effect nito sa mga kasong kinakaharap ng mga taong ito at yung mga dinimanda ninyo hango dito sa salaysay na ito? Hindi po ito ganun kasimple but definitely Popoy, ang komplikasyon nga dito sa usapin po ng ating paghihingi ng hustisya, accountability sa skandalong ito, mukha pong napakalayo pa rin. Kaya nga marami ang nagtatanong with all due respect po sa lahat ng ating mga kaibigan din nandidiyan na at nasa dilak dito at kakilala, bakit ang dali ninyong napakulong si Bong Revilla? Obserbahan po ninyo, ang dali. Anong issue ito? Meron daw isang flood control ghost project diyan sa Bulacan. Isa. Alright. Na-involve siya. Yun. Ang bilis. Bakit, again, mawalang ganang lang, yung mga nandidiyan at nakaupo, karabagang ang tagal. Di ba dapat pagka lalong tumatagal, naaaral mo, alam mo na kung saan sasalubungin, saan uhulihin, lalong medyo bumibilis yung proseso. Kaso parang... Hindi naman sa as in nagmamadali, pero may mga nag-iisip din, hindi po ba? Oo, kung saan tayo dadalhin po nitong isyong ito. Kasi nga ngayon, dito po meron tayong rallying paparating na naman dyan sa EDSA at ang sinasabi din po, managot ang lahat ng sangkot, huwag lang kayo mag-resign. Okay? Bawalan sabihin ng resign. Sorry, tatatawa si Aaron dito. Okay, managot lahat ng sangkot. Pero huwag kayong mag-resign ha. Bawal mag-resign. Bawal manawagan po ng resign. Alright, dahil daw po bakit? Mamaya aalamin natin. Anyway, naku po, ang dami natin pag-uusapan, Popoy. Ito Ano lang bang po. unahin? Ha? Ano bang unahin? Nagkasabay-sabay na. Kung pwede lang pagsabay-sabayin. Ito lang po mga kapatid. Speaking of corruption, meron kami pinaghahandaan ditong issue. Ito po ako tingin ko dito kung totoo ang gobyernong ito na sila po ay gumagawa ng kaparaanan para sugpuin ang malaliman, malawakan, talamak na korupsyon. Doon sa mga classrooms, ang sabi po ni Pangulong Marcos Jr. kahapon, dahil mga LGUs na yan, mas maiiwasan daw ang korupsyon. Baka hindi ho naman siguro lahat nga, pero baka ho mas minimize na. Ayan ang mga kaparaanan. Ito ho, usapin ng rice importation. Ito pinaghahandaan namin to. Kinukuha po namin ng sekretary ng DA para makasagot sa ating katanungan. Kung di siya tutugon, nakadalawang araw na ho kami, itutuloy po natin tong diskusyon na ito. Ano ho ba ito? Nagkakaroon ng hearing sa Senado tungkol sa smuggling ng agricultural products, pati po bigas.
dito po sa komite ni Senador Kiko Pangilinan, may mga binabanggit na siya na mga kumpanya na nakapag-angkat ng bilyong halaga ng bigas. Pero lumalabas, yung mga kumpanyang ito gumamit lamang ng mga dummy. Kung naaalala nyo, doon sa Pogo, di ba may mga market vendor na naging corporate officers Yes. ng mga kumpanya ng Pogo na lumantad. Ginamit lang. Dito may ganun na pong issue na nalantad. Pero yung mga kumpanyang ito, mga kapatid, kapit po sa mga manubela ninyo, yung kumpanyang ito, binigyan po ng katakot-takot na alokasyon ng DA na mag-import ng bigas dito po sa 450,000 metric tons na import allocation starting January at ngayon pong panibago na namang alokasyon ngayong Pebrero. Nasaan yung bigas? Saan ka naman nakakita noon? Pero despite sa mga alokasyon na ito ng importasyon, mahal pa rin ang bigas. Yun! Ba't parang hindi bumababa ang presyo? Kaya sinasabi ni Senator Kiko, mukhang may something. Ano ba yan? Pati doon may something. Malamang issue ng corruption ito. Okay, sige. Sorry po Restraint. Restraint. Thank you. Gulat pa si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa ulat na binago na ang naunang rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ni Chairman Senator Ping Lacson laban sa mga opisyal ng pamahalaan na sangkot umano sa flood control scandal. Imbes kasi na direktang sampahan ng kasong kriminal ang mga sangkot, inirerekomenda na lang muna ng komite ang pagsasailalim sa kanila sa preliminary investigation. Ito'y upang masuri ang mga ebidensya at matukoy kung talaga bang may pananagutan ang mga ito. Pero kung si Ombudsman Remulla ang tatanungin sa binagong rekomendasyon ng komite, That's politics. Ano na yan What is acceptable to all or to most? Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan yan sa loob. Gano'n yan. May negotiation yan. May compromise yan. ayon pa kay Remulla, hindi raw siya magpapaapekto sa mga galaw sa politika dahil nakatuon ang kanilang tanggapan sa mga ebidensyang lumutang sa pagdinig ng Senado. Una na ring sinabi ng Office of the Ombudsman na handa ang kanilang arresting team sakaling maglabas ng warrant of arrest ng korte, lalong-lalo na sa mga senador na mapapatunayang sangkot sa flood control scandal. Running, parang joke yan, pero hindi talaga siya joke. Siyempre, pag may warrant of arrest, a-arrestuhin. Tsaka meron kami arresting teams. Totoo naman yan Sa mga dapat arrestuhin. Kasi sa legal system natin. Ito ang pahayag ni Remulla kay Senate President Tito Soto III matapos umugong ang umunoy kudeta o pagpapalit ng liderato sa Senado. Matatandang kabilang sa mga ulat na naunang inirekomenda ng mga kasuhan ay sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at iba pa. Sa katunayan, malaking bagay anya mga testimonya ng mga humarap na witness sa Senate Blue Ribbon Committee para mapabilis at mapalalim pa ang kanilang ginagawang investigasyon sa flood control. Karamihan sa mga humarap sa Senado ay mga witness na naipasama na rin sa State Witness Program ng Justice Department. Yung mga testimonies ng witnesses, na state witnesses ngayon. Although sinasabi ko sa team ng Ombudsman, pag hindi forthcoming ang testigo, we will not honor any immunity pag hindi forthcoming ang testigo. Kinakailangan talaga forthcoming ang mga testigo. Pag meron silang iniiwasan na topic o subject, magbabago lahat yan. Kinakailangan forthcoming ang testigo. Babala naman ni Remulla, maaring bawiin ang proteksyon sa mga testigo o sakaling hindi sila maging tapat o may itinatago sa kanilang mga testimonya. Sir, babawiin ang pagiging statement. We can do that. Samantala, tikom pa rin ang bibig ni Remulla kung sino-sino pang mga opisyal ang kasalukuyang iniimbestigahan at maaari ng sampahan ng kaso. Gayunman, may asahan umanong publiko sa mga susunod na buwan dahil marami pa anyang kasong isasampa lalo't hinugnaan niya ang mga ebidensya. Well, marami. Basta tuloy-tuloy lang to. The next few months will be exciting. Mula rito sa Baguio City, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, matipid ang naging tugon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay ng tinaguriang Cabral Files na nasa kanilang pangangalaga.
Ibinahagi lamang niya na patuloy nilang iniimbestigahan at nilalaman ng computer ng yumaong dating DPWA Secretary na si Undersecretary Maria Catalina Cabral matapos matuklasan na may ilang ebidensya umano nawawala. Nagbabalik si Sheena Torno. Sa patuloy na investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng maanumalyang flood control project sa bansa, kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nasilip na nila ang computer ng yumaong si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ito'y matapos may turnover sa kanila ng DPWH noon ang computer na ginamit ni Cabral na naglalaman umano ng mga ebidensya sa katiwalian. Yun nga lang, sinabi ng Ombudsman, nahirap sila ngayon dahil may ilang mga ebidensya sa tinaguriang Cabral files ang nakitaan ng problema. Unfortunately, meron kami hindi makita sa mga files. So, what we did was to go to the cloud. Kasi yung cloud kasi, ang subscriber dyan, government pa rin eh. So, kinuha namin ang record sa cloud. Pero hindi naman siya nababahala rito dahil maaari pa rin naman na makuha ang lahat ng record sa computer. Inaayos pa nga namin yun kasi nga nagkaroon ng confusion. Pero we will tell you later on. We're still investigating everything. Pero sa cloud naman, mas kompleto eh. Hindi ako nag-worry doon. So we're very careful about it. Iniingatan namin talaga lahat ng hawakan namin. Meron kaming protocol na sinusunod para hindi masira yung aming evidentiary value na. Matipid naman si Remulla sa kanyang mga sagot kung ano-anong mga record ang mula sa Cabral files ang nawala o hindi makita ng ombudsman teams. Gayunman, hamon pa rin sa ombudsman ang pag-authenticate ng mga dokumento kaugnay ng maanumalyang flood control scandal. Samantala nanindigan naman si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na nasa kanya ang mga ebidensya laban sa mga umunoy tumanggap ng kickbacks. Sa isang Facebook post, sinabi ni Levista na hindi pa niya inilalabas sa publiko ang lahat ng pangalan ng mga sangkot sa flood control scandal. Dagdag pa ng mambabatas, naghanda na umano siya ng isang video na ilalabas sakaling may mangyari sa kanya kaugnay ng kanyang mga isinisiwala tungkol sa Cabral files. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, hindi agad kaso at hindi rin pahuli o hindi pa huling desisyon, yan ang paglilinaw po ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang ulat kaugnay sa kontrobersyal na flood control projects. Narito ang balita. Mula sa rekomendasyong pagsasampa ng kaso, ngayon ay preliminary investigation na lamang ang irerekomenda. Ito ang paglilinaw ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kaugnay ng binagong partial report ng Senate Blue Ribbon Committee sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Lacson, chairman ng komite, inaayos at isinasapinal ang wika ng ulat bago ito ipapasa sa mga senador sa Miyerkules, Pebrero 11. Tiniyak niyang may sapat na suporta ito upang maisalang sa plenaryo. Hindi pa nare-route kasi kinokorrect yung draft, pinafinalize. After makorrect yun, based on our meeting yesterday, so yun na yun. And I hope and I'm confident na makagather sila ng at least 11. Sa binagong ulat, irerekomenda ng komite ang preliminary investigation ni na Senators Francis Chisa Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada kaugnay ng posibleng direct bribery, plunder, graft, malversation at paglabag sa ethical standards. Giit ni Lacson, walang binago sa nilalaman ng report, paglilinaw lamang sa ginamit na wika ang isinagawa. Walang nabago, walang substantive na revise. Pareho pa rin. Yun lang yung language. Sa layman, pag sinabing charge, para nasa korte na. So, in-specify na lang namin na sarit na instead of using the word charge, to be charged, to undergo preliminary investigation, to undergo fact-finding investigation, to undergo case build-up. Dagdag pa ni Lacson, ang pag-aayos ng wika ay hindi pagpapalambot ng rekomendasyon, kundi pag-iwas sa maling interpretasyon, lalo na sa mata ng publiko. We never deviated sa original intent ng aming committee report na mag-undergo ng PI.
Nauna nang sinabi ni Lacson na posibleng irekomenda rin ng ulat ang paghahain ng kasong kriminal at administratibo laban sa iba pang personalidad na sangkot umano sa anomalya. Kabilang sina dating Senador Bong Revilla, dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, at dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy. Sa oras na maipasa at maaprubahan sa plenaryo, ang ulat ng Blue Ribbon Committee ang magsisilbing batayan kung uusad ang investigasyon sa susunod na antas. Isang hakbang na ayon sa komite, layong papanagutin ang mga may sala habang pinangangalagaan ang tamang proseso ng batas. Nagbabala po ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na aabot sa 50,000 na mga classrooms ang posibleng maipasara pagsapit po ng 2028. Bakit naman? Nakukulangan na nga tayo ng classroom tapos meron pang 50,000 mahigit na hindi magagamit. Pagsapit ng 2028, alamin natin ang dahilan sa balita ni Jason Rubrico. Sa bagong ulat na inilabas ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, lumalabas na may umiiral na dual crisis sa sektor ng edukasyon, ang lumalaking backlog sa silid-aralan at ang patuloy na pagkasira ng mga lumang gusali. Batay sa datos, mula sa tinatayang higit 320,000 school buildings sa bansa, nasa higit 120,000 na ang lampas sa itinakdang 25-year design life ng Department of Education. Sa bilang na ito, higit 50,000 na classrooms ang inaasahang aabot sa 50 taon pagsapit ng 2028 at maaaring tuluyang ipasara dahil sa pagkasira at panganib sa kaligtasan. Binigyang diin ni Senator Bam Aquino na bago pa man isama ang pinsalang dulot ng lindol at bagyo, malaki na ang kakulangan sa silid-aralan. Aniya, maraming mag-aaral ang napipilitang mag-shifting, magsiksikan sa loob ng classroom o kaya'y magklase sa pasilyo at covered court. Giit ng senador, kinakailangan ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan at pribadong sektor upang matugunan ang problema. Aminado rin siya na hindi ito masusolusyonan sa loob lamang ng isang taon o isang administrasyon. Tinatayang aabot sa 6 hanggang 10 taon aniya ng tuloy-tuloy at mataas na pondo ang kailangan upang tuluyang mahabol ang kakulangan. Tinalakay din sa pagdinig ang pagpapalawak ng paraan ng konstruksyon bukod sa tradisyonal na procurement ng Department of Public Works and Highways o DPWH, kabilang ang mas aktibong papel ng mga lokal na pamahalaan at public-private partnerships. Binigyang diin ni Aquino ang kahalagahan ng transparency at tamang presyo sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Aniya, hindi dapat nagkakalayo ang presyo ng classrooms dahil iisa lamang ang standard na sinusunod. Samantala, target naman ng DepEd na masimulan ang konstruksyon ng 26,000 na classrooms sa 2026 sa ilalim ng iba't ibang modalidad kabilang ang PPP School Infrastructure Project 3 na sasaklaw sa mahigit 16,000 na silid-aralan. Bukod dito, pinag-aaralan din ng ahensya ang pag-lease ng pribadong gusali, pagbili ng foreclosed properties, pagpapalawak ng voucher program at blended learning upang agad maibsan ang pagsisiksikan sa mga paaralan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Sa iba pa nating mga balita mga kapartner, umabot na po sa 51 ang naitalang namatay o nasawi sa ito pong paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 nung nakaraang buwan, Enero, sa bahagi po ng Basilan. Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard at ngayong Martes, 5 pang bangkay ang na-recover sa dagat o ilalim ng dagat. Sa naturang search and retrieval operation, sinisid ng 4 na technical divers ang dagat na may lalim na 180 talampakan, 180 feet, at ginalugad ang economy accommodation area sa unang palapag ng barko kung saan na-recover ang mga bangkay. Ang mga bagong nakuhang bangkay ay inihatid na sa Zamboanga City Port para sa pagkakakilanlan at wastong disposisyon ng mga ito sa pakikipag-ugnayan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang ngayon, hindi pa rin tukoy ng PCG ang dahilan ng paglubog ng barko at patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon.
Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Surigao del Sur. Ito po ay matapos na magdulot ng malawakang pinsala ang bagyong Basyang. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Surigao del Sur, may higit 75,000 pamilya ang naapektuhan. 95,000 families ang naapektuhan ng bagyo. Higit 33,000 naman, 33,000 pamilya ang napilitang lumikas sa mga evacuation center. Habang libo-libo pa ang pansamantalang nanunuluyan sa ibang lugar. 2 katao naman ang nasawi habang isang nasugatan dahil sa epekto ng bagyo. Umabot na sa 1.6 na metro ang baha sa ilang bayan tulad ng Sakantilan, Madrid, Lanusa, Cortez, San Miguel, Bayabas at Carmen. Dahil dito nalubog ang mga kabahayan at naputol ang kalsada naputol. Nagdulot din ito ng landslide at mudslide na humarang sa mga pangunahing kalsada. Samantala, kahit may babala ang Bangko Sentral tungkol sa posibleng epekto ng pagsama ng Pilipinas sa Financial Action Task Force Gray List, iginit na Malacanang na sapat ang ginagawa ng gobyerno laban sa money laundering. Masyado pang maaga para sabihing nanganganib ang kredibilidad ng bansa sa international watchdog. Darito ang balita ni Cresseline Cataro. Tiniyak ng Malacanang na patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang mapanatiling malinis ang bansa laban sa money laundering at korupsyon. Ang pahayag ay kasunod ng babala ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may panganib na muling mapasama ang Pilipinas sa Financial Action Task Force o FATF Gray List. Sa palace briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na kasalukuyang wala na ang Pilipinas sa Gray List ng FATF at nagpapatuloy ang investigasyon at pananagutan sa mga sangkot sa mga kasong may kinalaman sa korupsyon. Alam po natin, nakatanggal na po tayo sa gray list ng PATF at kaya po nagpaimbestiga ang Pangulo at tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapanagot sa mga sangkot upang maging malinis po ang ating bansa sa issue ng korupsyon. Tungkol sa posibilidad ng karagdagang batas para palakasin ang laban kontra money laundering, sinabi ng opisyal na nasa kamay na ito ng Kongreso. Kung may legislation na dapat po, ito po ay trabaho na po ng ating mga mababatas. Kung mayroon pa po sila nakikitang mga kakulangan, sila na po ang maaaring bumalangkas ng anumang bagong batas patungkol po dito. Binigyang din niya ang kahalagahan ng pag-freeze ng ari-arian sa pagtugon sa korupsyon at ang papel ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pati po yung AMLAC, dahil meron pong karapatan ng AMLAC na magsagawa, motu proprio ng pag-iimbestiga upang kung may nakitaan sila na dapat na ma-freeze ang asset ng sino man maaaring sangkot, ay magampanan agad nila ito at makapag-file agad ng petition sa Court of Appeals.